Sa politika, walang permanenteng kaibigan. Kung sinong mahina, aalis yan. Kung sinong malakas, doon yan. Yun ang katotohanan ng kaya napakasakit mga babayan kapag ikaw ay Aray! Aray! Buanga ka? Nandito ka lang pala? Pablagdagdag ka pang buanga ka? 1, 2, 3, let's go. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano kung ma-impeach si Sara. Ika nga, ano ang mangyayari sa kanyang career ngayong darating na 2028 presidential election. Pero bago ang lahat mga kababayan, at ang bahaging ito ay hinedit sa inyo ng wow, parang gatos na ang dragon. Well, Barangay Ginebra, baka naman 2026 na po. Di ba hindi kami kumita sa YouTube? Basta may commercial, abay happy all. Di ba mga kababayan? Well, pag-usapan po natin ngayon mga kababayan ay kung paano kung ma-impeach si Sara. At remember mga kababayan, take note, wala po sa akin nagkomisyon at talong hindi po ako membro mga kababayan ng DDS, Kakampingklawan or BBM supporters. Ako po ay normal lamang na tao at ako po ay isang professional vlogger na way klaro. At ika nga babayan, sayang naman po na pagiging professor ko sa isang universidad kung hindi ko malang mga gamit. Kaya ngayon 2026 mga babayan, ang aking pag-uukulang pansin sa aking paggawa ng content ay ang about politics. Kasi marami na po ang nangyayari sa atin sa Pilipinas kung ano ang nangyayari sa labanan. Speaking of PP Sara and BBM, talagang matindi na po ang kanilang nangyayari. So mga babayan, if I know the fact na hindi ko po sinisira na magkabilaan, kundi ini-explain ko lamang sa inyo mga babayan kung ano talaga ang nangyayari. So, proceed na po tayo babayan. At bago tayo babayan, magtagay muna tayo para sa tanggal ng nervyos. Baka tayo po mga babayan ay makasuhan ng liability case for a TikTok mga babayan. Ang aking pong ihayag ay tungkol lamang sa nangyayari sa balita. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Yung nangyayari lamang po babayan, para baka tayo ay ma-liability case, ay naku mga babayan, wala po tayong pambayad ng pampiyasa. Nervyos muna, pantanggal nervyos mga babayan. Wow, I like this. Mababayan, sa nangyaring, excuse me direct, mga kababayan, sa nangyaring o sa mangyayaring impeachment kay BP Sara, dalawa lang po mga babayan ang kanyang patutunguhan, isang positive, isang negative. So unahin muna natin mga babayan ang negative. Yung negative mga babayan, kung sakali na si Sara ay ma-dismiss or hindi mapatunayan sa kanyang impeachment, ika nga ay mawala. Naku mga kababayan, this coming 2028 presidential election, isa sa pinakamabigat na makakalaban niya po si Sara, BP Sara Duterte. Alam po yan mga kababayan ng taong bayan. Bilang isang political analyst at nakita talaga natin, lalo na po dyan mga kababayan sa parte ng Mindanao, na talagang napakalakas po ng mga Duterte dyan. So, kung mangyari man po yung mga kababayan, marami ang maglalaban at lumilitaw mga pangalan gaya sa 2020 presidential election, gaya ni Lino Robredo, General Torre, Rapi Tulfo, Rizal Ontiveros at Bongo at si Bam Aquino at saka si Marcolita. Well, kung sakaling hindi matuloy ng impeachment sa Sara mga babayan, shock, mabigat ang laban niyan mga kababayan. Pero mga kababayan, ang positive mga kababayan, kung sakaling matuluyang ma-impeach si Sara, ano ang mangyayari sa kanyang career? Remember mga kababayan, sa pagkakaalam ko sa balita, sa mga naririnig ko, kapag ang isang tao na-impeach, alam ko na hindi siya makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno. So, remember mga kababayan, kapag si Sara ay na-impeach, unti-unti nang babagsak ang karir ng mga Duterte. Remember mga kababayan, si Sara Duterte nga lang po, or BP Sara lang ang
kilala sa nasyonal na malakas sa pamilya Duterte. Speaking of Basti and Pulong Duterte, mahina po sila mabayan sa national. Malakas lang po sila sa local. So, kapag si Sara ay napatunayan na ma-impress mga kababayan, naku mga kababayan, ika nga the ends of near na unti-unti na po mawawala ang karir ng mga Duterte. Dahil si Sara naman po ang inaasahan. Lalo ngayon nakakulong po si Tatay Digong. Talagang madadown po dyan mga kababayan. At dyan po mga kababayan, magsisimula na po magsialisan ang kanyang mga kaalyado. Sa ngayon, nakadikit pa po sa kanya dahil nakikita pa ng malakas at baka hindi siya ma-impress or na-impress. Kapag si Sara ay na-impress mga kababayan, naku ang mangyayari mga kababayan, unti-unti na po yung magsisilayasan. Dahil, alam nyo mga kababayan, sa politika, walang permanenteng kaibigan. Kung sinong mahina, aalis yan. Kung sinong malakas, doon yan. Yun ang katotohanan mo. Kaya napakasakit mga kababayan. Talagang napakasakit mga kababayan kapag ikaw ay na-impress. Naku, masakit mga kababayan. Talagang, hay nako mga kababayan. Ang hirap. You are, destroy your career. Tapos na kababayan, kung sakali may impress, naku talagang napakasakit. Aray! Aray! Buanga ka? Andito ka lang pala? Pablagdagdag ka pang buanga ka? Pagod na ako. Gutom na ako pag nalabada doon ng aling corazon para may makain tayo. Ikaw pablagdag ka pa ng buanga ka. May pakain ka, patagitagay ka. Busi ka, hindi ka uwi. Magsain ka. Hirap talaga mabayan pag nag-asawa ng tigre. Sige, magluto na ako.